Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailanman. Katotohanan nga o aking iniibig na mga kapatid. Ang pagbulusok ng mga kaluluwa sa sanglibutan ang siyang dahilan kung bakit ang tao ay dapat mag-aral at mag-aral o aking iniibig na mga kapatid. Sa mundong ito na kung tawagin ay planeta Pinta, dito isinilang ang mga kaluluwang na nagtataglay ng kahinaan. Nagtataglay ng karupukan ng laman o aking iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, sa pamamagitan ng mga aralin ng buhay, ang tao nagtatamo ng karunungan na nagmumula sa kalangitan. Aking iniibig na mga kapatid. Ang mundong ito ay sagana sa mga pag-aaral na hindi matatakasan ng tao upang sa ganon o aking iniibig na mga kapatid, ang isang ako ay magkaroon ng kaunlaran ng kanilang mga espiritu. Tingnan ninyo ang mga kaluluwang nariyan pa rin sa mababang antas ng pamumuhay o aking iniibig na mga kapatid. Alalaong bagay, hindi pa nasilayan ng kaliwanagan ang buong kakuan. Kung kaya nga sa kanilang paglalakad at paglalakbay sa mundong ibabaw, iba't ibang uri ng mga tukso ang kanilang naranasan at hindi nila maiiwasan o aking iniibig na mga kapatid. Kayo na mga nag-aaral sa loob ng patrong diwa, sikapin ng isang ako o aking iniibig ng mga kapatid na kayo ay tinawag na ng mga anak ng Diyos. At kapag tinawag na ng mga anak ng Diyos, tatalikuran ninyo, lalayuan ninyo ang gawain ng sanglibutan. Kung kaya nga o aking iniibig na mga kapatid, kung paano winika ng isang Haring David sa kanyang mga awit, dahilan sa kasalanan, ipinaglihi kayo ng aking ina. Katotohanan o aking iniibig na mga kapatid, sapagkat ang inyong pakikitalaga sa mundong ibabaw ay maraming layunin ang kaitaasan. Maraming hangarin na mabubuti ang kaitaasan para sa inyo upang sa ganon, kumatamo na ninyo ang kalinisan ng isang kaisipan, damdamin at kalooban, maging alulod na kayo ng dakilang Panginoon. Alulod, aking iniibig ng mga kapatid, maging kasangkapan kayo ng kanyang mga tanda at patotoo na ibig makita at masilayan ng inyong kapwa. Maging alulod kayo ng mga mabuting pananalita, aking iniibig ng mga salita, ng mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay malinis. Ang salita ng Diyos ay lantay, katulad ng isang ginto o aking iniibig na mga kapatid. Ngayon, sa panahon ito, kayo ay patuloy, nagtitiis at nagpapagad. Patuloy kayong nag-aaral o aking iniibig ng mga kapatid. At nagbabasakali ang kaitaasan, harinawa,
sa inyong pakikitalahal sa mundong ibabaw, ay makamit ninyo at makamit ninyo ang layunin ng kaitaasan. O aking may iniibig ng mga kapatid. Kung sa buhay na ito, kayo'y aasa lamang kay Kristo. Ano ang wikas santong kasulatan? Kayo na ang pinakaaba na nilalang sa mundong ibabaw. Bakit? O aking may iniibig ng mga kapatid. Sapagkat hindi kayo naghintay ng biyaya na nagmumula sa kaitasan, bagkos gagawa kayo at dagawa kayo sa kanyang banal na harapan. Ano man ang ninanais ng inyong mga kakuan, huwag may iniibig, mga kapatid, ipakita ninyo na kayo nga ay masipag na manggagawa sa basan ng dakilang Ama. Kayo nga ay masipag na magsasaka, na lagi nagsasaka ng lupain ay pinagkatiwala sa inyo. Kayo nga ay masipag na mag-aaral, na laging nakikinig sa mga magagandang balita na nagmumula sa kaitaasan o aking may iniibig ng mga kapatid. Huwag na niyo hangarin ang mga bagay sa sanglibutan ito. Huwag niyo hangarin ang mga kayamanan nagmumula sa lupa. Bagkos, hangarin ninyo ang mga kayamanan nagmumula sa kaitaasan sapagkat yan ang inyong dadalhin, inyong bibitbitin pagdating ng panahon ng takda sa inyong mga buhay. Nasapitin ninyo ang pintuan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid. Iniunat ng Diyos ang kanyang mga kamay. Iniunat ng Diyos ang kanyang mga kamay, o aking mga iniibig mga kapatid, doon sa mga liko at masasama. Bakit o aking may iniibig ng mga kapatid? Sapagkat upang sa ganon, kapag nadama nila ang palad ng kaitasan, naway magkaroon ng pagbabago ang kanilang mga kaakuan. Hindi unat ng Diyos ang kanyang mga kamay doon sa mga malilinis at tapat. Kung kaya nga o aking may iniibig ng mga kapatid, ang pag-iingat at ang pag-iingat lagi na ng dakilang Ama ay doon sa nagpapatotoo, doon sa naging tapat ng kanilang pananampalataya, tapat na sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig ng mga kapatid, huwag kayo magsawa na lagi nang manalangin at manalangin, sapagkat ang panalangin ang isang naglalapit ng inyong mga puso sa puso ng dakilang Ama, upang sa ganon, ang mithiin ng isang ako ay mailawit at mailawit sa gitna sa inyong kapaligiran ang pinang-awa at kahabagan o aking na iniibig na mga kapatid. Puspusin ninyo. Hanggat nariyan ang sikat ng araw, hanggat mataas ang araw sa Panginoon, puspusin ninyo ang inyong paghanap ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Tungkuling nagbibigay tulong at kaaliwan sa inyong mga kapwa. Tungkulin na kayo nga ay tinatawag na asin ng sanglibutan. Kayo ang kaaliwan ng sanglibutan o aking may iniibig upang sa ganon, ang bulag ay makakakita at ang pipi ay makapagsasalita at ang bingi ay makakarinig. Yan ang tungkulin ng aking mga iniibig na mga kapatid. At sa inyong biyayang yan ay magising na muli ang pananampalataya na natutulog. Mabuhay na muli ang isang pananampalatayang meron pa rin alinlangan sa kanilang mga puso. At sa pamagitan ng mga salitang ito, aking mga iniibig, mga kapatid, at kayo na nagsisilbing ilaw ng inyong kapaligiran, ang liwanag na nasa inyo ay mag-ipagkait doon sa nangangailangan sa kadiliman. O aking mga iniibig na mga kapatid, harinawa ang inyong pagparito sa mga palad na pag-aaral sa mga ito, naway, anumang kabigatan ng inyong mga laman, anumang kabigatan ng inyong mga puso, naway, naiwanan ninyo yan, na ipagpag na ninyo
sa pintuan ng lunduyang ito, aking may iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, ang Santong Kasulatan. Uno Pedro, Kapitulo 3, 13 hanggang 15. Pakibasa. Ito po ang sinasabi sa unang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 3, 13 hanggang 15. 13. At sino ang sa inyo'y ay aapi kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? Dadapat kung mga bata kayo nang dahil sa katwiran ay mapapalad kayo at huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot o huwag kayong mga gulo. Kisit ang huli, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Punto. Aking may iniibig na mga kapatid. Ang Kristo, ang siyang kanlungan ng mga tao sa kapatagang lupa. At yan ay tama at wasto. Sa isang mag-aaral na katulad ninyo, aking may iniibig na mga kapatid, ano ang magsisilbing baluti ng inyong mga pagkatao upang sa ganun, hindi kayo masaling ng anumang liwanag na nagmumula sa sanglibutan. O aking may iniibig na mga kapatid, ang Jesus ay mabuti. Ang Jesus ay tapat sa kanyang pangako. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang magsisilbing baluti ng inyong mga pagkatao ay walang iba kundi ang una, ang pag-ibig. Ang mabubuting gawa, ang magiging balutin ninyong mga pagkatao sapagkat saan man kayo dadalhin ito, iingatan kayo at iingatan kayo ng dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu, naway siyang managana at maghasing mabuong kakuan. Sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa, sa buong sandaigdigan, pagkailan pa man, paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ng inihandog para sa aking mga minamahal na mga kapatid mula ngayon at magpakailan pa man. Ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay tunay ngang nag-uumapaw sa bawat isa sa inyo, sa inyong pagkakakilanlan at higit na lalo patuloy na sa inyo'y ibinibigay mula ngayon at magpakailan pa man. Ito ang sa inyo'y ipinakikilala. Ito ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay aking mga iniibig na mga kapatid, na ang kanyang handog ng mga salita, ang kanyang handog ng mga paalala na nagmumula sa kaitaasan ay tunay ngang ibinibigay sa bawat isa sa inyo. Ganito nga kayo aking mga iniibig na mga kapatid, minamahal ng dakilang Panginoon, na bagamat ang tao ay patuloy na nagkakamali, patuloy na pagsuway sa kanyang mga utos, patuloy na pagsuway sa kanyang mga batas, narito patuloy pa rin ang dakilang Panginoon, inilalatag ang kanyang piging, inilalatag ang kanyang handog sa bawat mga nagnanais, sa bawat mga anak na naghahanda, sa kanyang paturuan na nagnanais na matuto, sa kanyang paturuan. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, ganito nyo ba nakikita ang pag-ibig ng dakilang Panginoon?
Ganito nyo ba binibigyan ng pagkakataon sa inyong mga sarili na mabuksan sa inyong mga puso ang kanyang hain, na inyong maalala sa inyong mga puso? Ano nga ba ang bahagi na sa inyo itinanim ng dakilang Panginoon upang kayo ay muling magbalik sa kanyang mga bahagi, sa kanyang landas, upang ang bawat isa sa inyo patuloy pa rin ang bawat inyong pagkakakilanlan, upang ang bawat isa sa inyo ay kailanman hindi na nga matitisod pa sa kanyang mga gawa. Sapagkat sa paturuan ng dakilang Panginoon ang pag-asa ang sa inyo ibinibigay, na ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang makababalik at makakapasok sa kanyang kaharian. Ganito nyo ba nakikita, aking mga inibig na mga kapatid, ang pagkakataon na sa inyo'y binubuksan ng dakilang Panginoon, upang bawat isa sa inyo ay hindi na nga tatawagin pang mga mangmang sa kanyang bahagi, upang ang bawat isa sa inyo'y ang inyong mga pagpapatuloy na nasimula ng dakilang Panginoon ay tunay nyo ngang makita at mabuo sa inyong mga pagkatao. Sapagkat mga minamahal ko, busilak ang bahagi ng dakilang Panginoon. Ano nga ang sa inyo'y ibinibigay sa kanyang bahagi at iniihain? Binibigay ba ninyo sa inyong mga sarili ang inyong mga sarili sa bahagi ng dakilang Panginoon? Binibigay niyo ba ng mayroong kabuuan at mayroong paghahanda ang kanyang mga salita? Ibinibigay ba ninyo ang inyong kaorasan upang bawat isa sa inyo ay mangagsipagtuto? Nakikita niyo bang lumalakad ang inyong mga sarili sa likuran ng dakilang Panginoon, na sa pamamagitan nga ng mga salita, narito kayo, ibinubunyi ninyo sa inyong mga sarili ang isang kapayapaan na ibinibigay ng dakilang Panginoon? Nararamdaman ba ninyo ang bahaging ito? O tatawagin pa rin kayong mga patay sa kanyang mga anak? Aking mga iniibig na mga kapatid, ang salita ng dakilang Panginoon ay buhay. Nagpapatuloy mula pa nung una hanggang sa mga sandaling ito. Nagpapatuloy at kailanman ay hindi magbabago. Ang bawat pag-aaral ay tunay ngang ibinubuksan sa bawat isa sa inyo upang sa maliit na panahon na inyong pagkakakilala sa harapan ng dakilang Panginoon, magkaroon ng bawat isa sa inyo ng buhay, ng kaligtasan, at higit na lalo ng masigit na kapayapaan. Ito ang inyong makita sa inyong mga pagkatao, mga minamahal ko, na naisin ng bawat isa sa inyo na hindi lamang kayo gumagawa sa lamang ito, na hindi lamang kayo gumagawa sa mga bagay na walang kabuluhan, bagkus ibinibigay ninyo ang inyong mga sarili sa paturuan ng dakilang Panginoon ng masigit na kapayapaan, sapagkat ito ang ninanais ng inyong mga espiritu. Pakawalan nga ninyo sa inyong bahagi ang inyong mga espiritu, na ang bawat kakulungan ng isang lamang iyan ay tunay ngang hindi maging isang hadlang upang tatawagin kayong bahagi ng dakilang Panginoon. Upang sa inyong pagparito, hindi na nga kayo nakapiring pa sa mga bagay na kadakilaan na sa inyo ipinakikilala, sapagkat dito nyo nga nasisilayan ng inyong mga sarili, isang matatag na mag-aral, isang mananampalatayang mayroong butihin sa inyong mga pagkatao, isang pagkakatiwala na kung kayo'y binigyan ng pagkakataon ng dakilang Panginoon, ipagkatiwala niyo rin ang inyong mga sarili, sapagkat siya ang simula at siya din ang hangganan ng sa inyo'y pag-aaral. Aking mga iniibig na mga kapatid, siya ang sa ating nagbibigay handog, ang ating magulang, ang ating Ama, ang bawat isa sa inyo na patuloy na naghahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito baga ang inyong nagsisilayan sa inyong mga pagkatao, na bagamat ang inyong mga salita ay patuloy pa rin sa isang lamang ito, kayo pa rin ay tunay nyo nga binubuksan ang inyong mga sarili
upang ang kaluwalhatian at ang kanyang bahagi ang inyong makilala. Ni hindi nyo na nga aalalahanin pa ang bahagi ng isang lamang ito na patuloy na gumigambala sa inyong mga pagkatao. Iiwan at iiwan ng aking mga iniibig na mga kapatid ang sa inyo'y patuloy na gumigambala upang sa bawat isa sa inyo, sa harapan ng dakilang Panginoon, kayo'y tapat na tagapaglingkod, kayo'y tapat na kanyang mga anak na ininanais ng inyong mga puso, ng inyong mga espiritu ay tunay ngang mabuhay. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, malibang makita ninyo sa inyong mga sarili na kayo'y lumalakad patungo sa daan ng dakilang Panginoon, malibang makita ninyo sa inyong mga pagkatao na ninanais ninyo na makasunod sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga salita at mga utos, malibang ang bawat isa sa inyo ay muli nyo ngang makita na ang inyong mga sarili ay handa sa paglilingkod sa kanyang harapan. Patuloy pa rin kayo dito sa sanglibutan na nagbibigay sa inyo ng kagulumihanan. Patuloy pa rin ang bawat isa sa inyo sa pagiyak sa bahagi ng isang kabiyananan. Patuloy pa rin ang bawat isa sa inyo na ang inyong mga sarili ay patuloy naging isang bulag sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag nga kayong tumulad sa bahagi ng ilan. Huwag nga ninyong makita ang inyong mga sarili na naghihikahos sa kanyang mga salita, sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay pag-ibig. Kung ito ang sa inyo'y patuloy ninyong nakikita, masilayan niya nga ito ng mayroong kabuuan at higit na lalo ng mayroong kapayapaan sa inyong mga puso. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na nagbabahagi at binabahagi ang pahag na sa inyo'y binibigay mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Apostol Pablo, paalam. Sumayin niyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na siyang aking muling ibinababa at ibinabahagi para sa inyo, aking mga iniibig kong mga kapatid. Sa muling mapalad na araw na ito mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga, kayo pa rin ba ay buhay sa pag-aaral ng Panginoon? Nananatili pa rin ba kayo sa liwanag na patuloy na ibinababa sa atin ng dakilang Panginoon? Aking mga iniibig kong mga kapatid, saan ba natin makikita ang tunay na kapayapaan? Saan ba natin tunay na mahahanap ang kapayapaan at ang katotohanan? Aking mga iniibig kong mga kapatid, kung nagnanais nga kayo ng katotohanan, kung nagnanais nga kayo ng kapayapaan at ang tunay na pag-ibig, ay tunay nga bang makikita nyo ito sa bahagi ng sanglibutan na ito? Na tunay nga magbibigay sa inyo ng kasiyahan, ngunit ang kasiyahan ba ito ay sapat na nang sa gayon ay maramdaman ninyo ang tunay at lubusan na kapayapaan at malaman ninyo ang katotohanan at maramdaman ang pag-ibig na tunay, aking mga iniibig kong mga kapatid. Nang sa gayon, saan ba makikita ang bahagi na ito na patuloy na hinahanap ng isang ako? Na makikita nga mararamdaman sa bahagi ng Panginoon, ang bahagi ng kaitaasan na patuloy ngang nagbibigay sa atin ng pag-ibig, patuloy na nagbibigay sa atin ng liwanag na siyang patuloy ngang tinatanggap ng bawat isa. Aking mga iniibig kong mga kapatid, lubusan ngang patuloy ang pagbibigay ng pag-ibig sa atin ng dakilang Panginoon na hindi man natin nakikita
Di man natin nakikita ang kanyang pag-ibig sa bawat isa, ngunit sa bawat bahagi na kanyang ibinibigay, sa bawat pag-aaral na kanyang ibinabahagi sa bawat isa, ay tunay ngang mararamdaman ninyo ang kanyang pag-ibig na walang hanggang, kung saan hindi nga umihinto at patuloy at nagpapatuloy. Aking mga iniibig kong mga kapatid, nang sa gayon, tuluyan nga ninyong punuin ng pag-ibig ang inyong mga puso, sapagkat ang pag-ibig sa inyong puso ay ang pagbabahagi ng liwanag sa inyong mga kapatid. Nang sa gayon, aking mga iniibig kong mga kapatid, ang pagmamahal sa inyong mga kapatid ay isang bahagi ng pag-aaral, kung saan ikaw ay nagpapakita ng pagkakawang gawa sa inyong mga kapatid. Ano ba ang pagkakawang gawa sa inyo, aking mga iniibig kong mga kapatid? Tunay bang naiintindihan na ninyo ang pag-aaral? Tunay bang nauunawaan ninyo ang katotohanan na patuloy na ibinibigay sa atin ng dakilang Panginoon? Nang sa gayon, aking mga iniibig kong mga kapatid, di pa nga sapat ang inyong kaalaman, nang sa gayon tuluyan nyo ng malaman, sapagkat ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay patuloy na nananatili sa bahagi ng sanglibutan. Nang sa gayon, ang inyong mga kaisipan ay patuloy na nakakonekta nga dito sa sanglibutan. Kaya't ang inyong mga pag-aaral ay patuloy ng nakabahagi dito sa sanglibutan na ito, sapagkat ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay nananatili dito sa sanglibutan na ito. Nang sa gayon, paano nyo nga ba matatanggal ang bahagi ng sanglibutan na ito? Handa nga ba kayong tanggalin ang bahagi ng sanglibutan sa inyong mga sarili ng tunay nyo ngang maakyat ang tahanan ng dakilang Panginoon at tunay niyong makamit ang tunay na liwanag, aking mga iniibig kong mga kapatid? Handa ba kayong linisin ang inyong mga sarili para sa harapan ng dakilang Panginoon? Handa ba kayong magbigay ng oras ninyo sa Kanya, aking mga iniibig kong mga kapatid? Handa ba kayong iwan ang sanglibutan na ito para sa Panginoon, aking mga iniibig kong mga kapatid? Na ano ba ang patuloy na ibinibigay sa atin ng bahagi? Dito nga sa kalupaan na ito, tunay nga magbibigay sa atin ng kapighatian. Patuloy at patuloy na magbibigay sa atin ng kadiliman na siyang may ipon nga sa ating mga sarili, nang sa gayon patuloy nga tayong hihilain pababa sa pag-aaral ng dakilang Panginoon. Hindi nga masama ang siyang mamahagi dito sa sanglibutan, ngunit kung ito nga ay patuloy na sumusobra, aking mga iniibig kong mga kapatid, ito ay hindi na nga karapat-dapat at hindi na nga naayon sa inyong mga sariling espiritu, aking mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat ang inyong mga espiritu ay nangangailangan ng sapat na pagkain. Ano ang pagkain ng inyong mga espiritu kung hindi ang patuloy na pag-aaral at patuloy na pananatili sa paaralan ng dakilang Panginoon, aking mga iniibig kong mga kapatid? Nang sa gayon, patuloy kayong mag-aral sa paaralan ng dakilang Panginoon na nagbibigay sa inyo ng katotohanan, patuloy na nagbibigay sa inyo ng pag-aaral, na inyong ang panatiliin sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, na patuloy na mananatili bilang biyaya na nagmumula sa kaitaasan. Sapagkat ang bawat pag-aaral ay hindi lamang pag-aaral kung hindi biyaya na nagmumula sa kaitaasan, na maaari nga ikaw ay hindi mabiyayaan ng naayon dito sa sanglibutan, ngunit patuloy kang bibigyan ng biyaya na naayon sa inyong mga pag-aaral, aking mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat ito ang karapat-dapat sa inyong mga sarili,
sa inyong mga espiritu, aking mga iniibig kong mga kapatid. Nang sa gayon patuloy niyo nga unawain ang inyong mga sarili sapagkat ang pag-uunawa, ang pag-alam sa inyong mga sarili ay bahagi ng pag-aaral na kinakailangan munang pagdaanan ng isang ako nang sa gayon tuluyan niyang malaman ang pag-aaral, aking mga iniibig kong mga kapatid. Nang sa gayon kung hindi nyo nga nalalaman ang inyong mga sarili, ay paano kayo magpapatuloy sa pag-aaral ng dakilang Panginoon kung ang inyong mga sarili ay hindi nyo patuluyan na naunawaan at nakikilala aking mga iniibig kong mga kapatid. Kaya't magsimula nga muna kayo sa mababa sapagkat tutulungan kayo ng dakilang Panginoon na umakyat sa mataas na pag-aaral sapagkat ang dakilang Panginoon ay handang tumulong sa bawat isa nang sa gayon ay makamit nila ang tunay na pag-aaral at makamit nila ang liwanag na siyang ang patuloy na ninanais ng bawat isa, aking mga iniibig kong mga kapatid, ang kapayapaan at ang patuloy na pag-aaral, aking mga iniibig kong mga kapatid, na ang dakilang Panginoon ay handangang magbukas ng kanyang pintuan para sa bawat isa, na sino man ang siyang nagnanais na pumasok sa kanya ay maaaring pumasok at manatili sa kanya, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kung ikaw ay nagnanais at kung ikaw ay handang pumaroon sa kanya, ay magbibigay siya ng kamay sa bawat isa upang ikaw ay mamahagi sa kanyang tahanan at sa kanyang paaralan na kung saan patuloy kang matututo. Na ano nga ba ang matututunan ninyo sa bahaging ito? Hindi nga ba ito katulad dito sa sanglibutan na pag-aaral kung saan ikaw ay natututo lamang? Aking mga iniibig kong mga kapatid, sa patuloy na pag-aaral ninyo ay tuluyan nyo ngang maunawaan. Unti-unti ninyong maunawaan kung bakit nga ba ibinigay sa atin ang pag-aaral na ito. Bakit ba kinakailangan ito sa ating mga sarili? Na kung ipagpapatuloy ninyo ang pag-aaral na ito, ay doon nyo maiintindihan ang bahagi ng kaitaasan sa bawat isa. At ang pagpapatuloy na pagbibigay sa atin ng pag-aaral na ito, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kaya't bigyan nyo nga ng patuloy na panahon ang mga bagay na ito sapagkat maaaring isa lamang itong maliit na bagay, ngunit sa inyong mga sariling espiritu, sa Panginoon ay ito ay isang malaking bahagi na nga na siyang ang kinakailangang bigyan ng panahon at ng oras, aking mga iniibig kong mga kapatid. Naway, patuloy nga ninyong panatilihin ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang liwanag na nagmumula sa kaitaasan, ang siyang patuloy na mamahagi at manatili sa inyo, aking mga iniibig kong mga kapatid. Hanggang dito na lamang at muli, binabahagi sa inyo ang katotohanang pag-aaral na nagmumula nga sa kaitaasan. Naway ang pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa bawat isa. Muli ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at sa iisang dakilang Ama, Apostol Pablo. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan. Ito ay ang aking dinadala sa bawat pusong naririto mula ngayon at magpakailan paman. O aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay ang mga minamahal ng Ama
Kayo ay kanyang ibinigyang halaga, higit pa nga sa mundo inyong nilalakaran, higit pa nga sa lupang inyong tinatapakan, at higit pa nga sa lahat ng kayamanang inyong naipon sa mundong ito. Kung ito man ay ginto, salapi, o maganda at malikhaing damit, kung ito man o akong mga iniibig na mga kapatid, ang inyong katawan at ang bawat buhok na nasa inyong ulo. Tunay, sinasabi ko sa inyo, akong mga iniibig na mga kapatid, kayo ay nihigit pa nga ng Ama kaysa rito. Subalit alam ko na sa inyo, akong mga iniibig, ang katanungan, kung sa gayon, bakit kayo ay naririto pa sa mundong ito? Kung sa gayon, akong mga iniibig, bakit kayo nga ay patuloy na pumapalibot sa mundo kung saan kayo ay pinapalibutan ng kadiliman, kung saan kayo ay tinutukso, at sa bawat pagtukso, hindi ba tunay na kayo, wakang mga iniibig, ay nawawalan unti-unti ng inyong pananampalataya at tunay na sa bawat akbang ninyo sa mundong ito, nakatulad lamang sa basag na salamin, bahagi-bahagi lamang ng ipinangakong banal na nasa inyong mga puso. Tunay, unti-unti kayo ay magiging kawangis nito. Ang kabanalan na siyang nanirahan sa inyo ay magiging katulad sa pagbag na salamin. At unti-unti kahit man kayo bilang isang alagad ng Diyos, kayo bilang kanyang anak ay magiging kawangis nga nito, bagbag sa loob at kapira-piraso lamang na ipinangako ng ating dakilang Ama ay ang maititira sa inyo, sa inyong bawat hakbang. Mas lalo pang makikita ninyo ang agwat kung ano nga ang ngayon at kung ano ang nilalayon ng ating dakilang Ama para sa inyo at para sa mundong ito. Kayo ay dinala rito, aking mga iniibig na mga kapatid, sa mundo kung saan kayo ay tinutukso, kung saan ang hamon ay laging nasa inyong harapan ng upang sa gayon isuri ang kalakasan ng inyong loob. Isuri kung ano nga kayo, kung saan kayo gawa o aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang ano ang nilalaman ng inyong mga sarili. Kayo ay binaba rito dahil sa kasalanan at dahil sa kadiliman ng puso ng mga ninuno ninyo. Kayo ay binaba rito hindi dahil ang pag-ibig ng Ama ay naipigil na, ay naghinto na sa panahong kayo nga ay nilikha. Hindi. Tunay, sinasabi ko, akong mga iniibig ng mga kapatid, mula pa nga sa unang kasalanan ng tao, sa unang pagtanggi at pagdura ng isang ako, sa pag-ibig at sa kalapitan ng isang Ama sa kanyang likha. Dito nga kayo naihiwalay sa Ama, sapagkat isinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang kasalanan, ito ay ang nagbubulag sa inyo, ito ay nagpapalabo ng inyong mata katulad ng mga ulap, nang upang sa gayon hindi ninyo maunawa ang lubos at ang buo ang inyong Ama. Subalit, ano ang halaga ng inyong mga mata? Ano ang halaga ng inyong mga dila? Ano ang halaga ng inyong mga ilong at balat at tenga kung hindi kayo makakapag-unawa gamit ng mga ito? Kaya't kayo'y ibinaba rito ng upang sa gayon ng aking mga iniibig na mga kapatid ay maunawaan ninyo ang inyong kalooban, ay malinis ninyo ang inyong mga sarili sa kung ano man ang inyong kinakapitan, dahil tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ang mundong inyong nilalakaran ay nagpapakita sa inyo ng kayamanan, kaligayahan, ng katulad nga o aking mga iniibig, sa pagkikinang ng kiliskis ng isang siyempre. Kaya't sinasabi ko sa inyo, o aking mga iniibig, hanapin ninyo ang lakas ng inyong loob. At sa pagsunog ng inyong balat, ay naway makita ninyo ang apoy na nasa inyong puso. Itinanim ng Ama ay mas mainit pa nga sakay anumang apoy na maigagamit ng sanglibutan upang sunugin nga ang mga bahagi ninyong banal, mga bahagi ninyo. Nakawangis ang ating Ama, nakawangis ang kaysa dakila sa lahat.
At sa pamamagitan ng Ama o akong mga iniibig, naway makita ninyo na hindi kayo nag-iisa. Subalit, sa bawat pagbagsak ninyo, sa bawat paghulog ninyo o akong mga iniibig, sa tukso, sa inyong bawat paghabol sa kaligayahan, ng sanglibutang nagaanyo lamang ng toong kagalakan. Kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay patuloy ngang mauuhaw. Sapagkat kayo sa inyong mga kalooban ay itinaniman ng ating dakilang Ama ng pagkauhaw. Para saan? Pagnanasa. Para saan? Para sa banal. Dahil tunay nga aking mga iniibig na mga kapatid, kung hindi ito ay ginawa ng ating dakilang Ama. Kung hindi siya nagtanim sa inyo ng pagnanasa sa inyong mga puso at kaluluwa na umiiyak ng katulad sa sanggol sa bawat panahong ito ay may kinakailangan, kung ito man ay naigugutom, kung ito man ay nauuhaw, kung ito man ay nasasaktan, tunay na yung sinasabi ko sa inyo na kayo bilang mga anak ng Diyos ay dati pa ngang naipanaw. Ngunit, kay rami sa mga inyo ay naghahanap ng pagpanaw ng inyong uhaw. Sa anong paraan? Kundi sa paraan ng nag-aayon sa sanglibutan. Kung ito man ay kayamanan, kung ito man ay tubig, kung ito man ay tinapay, kayo ay naghahanap nito sa sanglibutan. At sa bawat pagbagsak ninyo sa pagtutukso ng Ama, ano nga ang nangyayari? Tunay, itinatanong ko sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid, sino nga ang nagsusubok na puna ng kanilang pag-uhaw sa pag-inom ng tubig dagat? Kayo ay patuloy-tuloy niyang mauuhaw. Hindi ito ihinto at sa bawat pagtungga ninyo rito. Kayo ay patuloy na magnanasa. Unti-unti ay magiging bagbagang inyong loob sapagkat ang pag-asa ay mawawala sa inyo. Kaya't bitawan ninyo ang laman at unawain ninyo na hindi kayo nag-iisa. Ang ating dakilang Ama ay niyayakap kayo sapagkat ang inyong laman na kanyang iginawang tahanan para sa inyong espiritu, na kung saan ay karapat-dapat nga o akong mga iniibig na mga kapatid manirahan nang upang sa gayon gumawa ng inyong mga layunin dito sa sanglibutan. Ito unti-unti ay nawawala nga ang silbi. Ang layunin nito maging inyong kanlungan, unti-unti ay nagiging layunin nito ay maging kulungan ng inyong mga espiritu at karamihan sa inyo. Hindi nga ito nakikita kaya't kayo ay nagiging bilanggo sa laman. Kaya't kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay naitutukso. Kaya't din kayo ay naririto sa pag-aaral na ito, sapagkat kayo ay pinili ng Ama ng upang sa gayon mabuksan ang inyong mga mata. Nakita kung paano kayo nakagapos sa mga pagnanasa, sa mga pagtutuksong, kayo ay pinatungan ng sanglibutan. Nakatulad sa belo ng kadiliman, ito ay nakapalibot sa inyong mga puso, sa inyong mga mata, kaya't hindi ninyo makita ang kaligayahan, kaliwanagan at kaluwalhatian na mayroon sa ating dakilang Ama. Ano ang nakikita ninyo sa ilalim ng belo na ito, kundi ang kaluwalhatian ng sanglibutan? At dahil dito, ito ay ang hinahabol ninyo, ninanasan ninyo na maitumbas ito. Subalit paano ninyo maitutumbas ito kung kayo ay hindi nilikha ng upang sa gayon hindi maibahagi at maging isa dito sa laman? Paano kayo magiging katulad nito, kawangis nito ng buo, kung kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay hindi ginawa, hindi binigyan ng layunin, at hindi nilikha ng upang sa gayon kayo ay maging bahagi ng laman ng buo? Kaya't sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid,
Unawaan ninyo ang aking salita. Hindi kayo nag-iisa, ang yakap ng Ama ay lagi siyang naroroon ng upang sa gayon, hindi kayo maginawan. At tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ang hininga ng Ama, ang hininga ng buhay, ay laging at patuloy ngang umaparito sa inyong mga puso ng upang sa gayon ipaalon nga ang tubig ng inyong mga espiritu. Ang Ama, ang apoy na nagdadalisay sa ginto ng inyong mga kaluluwa. Ang Ama, ang yakap, nagkakalinga sa isang sanggol. Kaya't hanapin ninyo ang Espiritu Santo at mahanap ninyo ang Ama. Mahanap ninyo ang Ama, ay mahanap ninyo ang aliw. Mahanap ninyo ang kaginhawaan. At mahanap ninyo na ang pagnanasang itinanim ng ating dakilang Ama sa inyo ay mapupunan. At sa Kanya, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay maunawaan ninyo na ang inyong layunin ay hindi naririto sa sanglibutan. Oo, ito ay sinasabi ninyong totoo, ngunit gaano karami pa nga sa inyo ay kinikilala ito. Na ang inyong tunay at buo na layunin ay hindi lamang naririto, na kayo ay kinakailangan makaabot sa isang antas na kung saan bitawan ang lahat para sa Ama. Gaano karami sa inyo ay handang ibigay ang inyong buong ako, buong kaluluwa at espiritu sa Ama, kung kayo nga hindi lamang makapagbigay ng kaunting bahagi ng inyong sarili sa inyong mga kapwang sinasabi inyong minamahal. Kaya't sinasabi ko sa inyo, hanapin ninyo ang Ama, ang katanungan ninyo ay maisasagot. Hanapin ninyo ang Ama at ang agwat ninyo sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang puso. Ito ay mapupunan. At kayo ay muling magiging buo, sapagkat kayo ay naghanap ng kasakdalan ayon sa Espiritu, binitawan ang laman, sapagkat naunawaan kung ano nga ang kabuluhan ng pagiging anak ng Ama, at kung ano nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang hamon na ayon sa paghahanap ng kabuluhan bilang anak ng tao, anak ng lupa, anak ng laman. Kayo ay ginawa ng upang sa gayon magnais para sa kabanalan, sa kawalang hanggan, at wala kayong mapupunan na kapayapaan sa pamagitan ng pagpapalaganap at sa pamagitan ng pagtitipon sa mundong kung saan ang maibibigay lamang sa inyo, mahandog lamang sa inyong pagpapagal ay alikabok at mga bulok na bunga. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ay ang aking iniiwan sa bawat puso na naririto para sa lahat at bawat isa, ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Juan, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalo sa lahat at bawat isa, sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Ipinagkakalo ng kaitaasan ang banal na liwanag mula sa kawalan, upang ito'y maging gabay ng aking mga iniibig sa kanilang paglalakbay, pag-aaral, isang libutan na inyong ginagalawan. Ang kaitaasan
ay nagbigay ng mga salita at katotohanan, mga paalala na siyang magiging gabay ng bawat isa upang ang inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito ay naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Ama. At ano ang natitimo? Ano ang naisasagawa ng aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat baliwala ang mga pag-aaral, mga salita at katotohanan na inyong naririnig, kung ito'y papasok lamang sa inyong mga tenga at lalabas sa kabila na wala kayong pinagkakatandaan at hindi ninyo sinasanay ang inyong mga sarili, na ito ang kinakailangan gawin ng isang ako upang ang kabanalan ay maganap sa kanilang mga sarili. Sapagkat kung papaano ang kaitaasan ay nagbigay ng mga salita at katotohanan na ito. Sapagkat kung papaano ang layunin ng kaitaasan ay mapabuti at higit sa lahat, kayo ay makarating sa sinapupunan ng dakilang Ama. Sapagkat hindi nagbaba ng mga utos at halimbawa ang dakilang Panginoon upang kayo ay mangaligaw, upang kayo ay mapahamak, aking mga iniibig. Hindi nagbaba ng mga batas upang kayo ay magkaroon ng pag-aaway-away sa bawat isa. At hindi rin nagbaba ng mga bagay na naaayon sa turo ng dakilang Panginoon upang kayo ay mangaligaw sa inyong mga dinadaanan. Sapagkat ang landasin, ang daan ay binahagi ng dakilang Panginoon ay patungo sa dakilang Ama. Hindi kayo makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng mga salita at halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoong Yesus sa kanyang kapanahunan. Ano ang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Ano ang kinakailangan gawin? Ano ang hinahangad ng kaitaasan sa bawat isa? Upang ang mga bagay na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan ay hindi masayang, na tulad ng isang bunga na hindi na napapakinabangan kapag ito ay nahinog. Sapagkat ang kaitaasan ay naririyan upang kayo ay bigyan kung ano ang kinakailangan ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Ano ang kinakailangan ganti o gawin ng aking mga iniibig ng mga kapatid upang ito ay hindi masayang sa kanyang harapan. At ito ang mga bagay na kinakailangan gawin ng aking mga iniibig. Napahalagahan ang mga pag-aaral na naaayon sa Espiritu. Sanayin ng aking mga iniibig ng mga kapatid ang kanilang mga sarili kung papaano nagbibigay ang kaitaasan ng mga utos at halimbawa, kung papaano kinakailangan at gawin ng isang ako na mamuhay dito sa sanglibutan. Sanayin ng aking mga iniibig ng mga kapatid ang kanilang mga sarili. At sa tuwing nagkakaroon ng mga ganitong banal na gawain, ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, alisin ninyo ang mga nakahadlang upang ito ay makuha ng buong puso at walang pag-aanilang. Upang ang mga bagay, ang mga salita at katotohanan na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan, ay mamunga at may bahagi ng bawat isa sa kanilang kapwa, sa kanilang mga kapaligiran. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral. Oo, narito kayo sa sanglibutan na ito.
at ang bawat pangin ng bawat isa ay naaayon sa sanglibutan. Subalit, naririyan ng inyong mga espiritu, aking mga iniibig na mga kapatid. Naririyan ang inyong mga kaluluwa na kinakailangan linangin ng bawat isa. Buksan ninyo ang inyong mga mata. Tignan ninyo ang liwanag sa inyong harapan upang kayo ay hindi mangaligaw sa inyong paglalakbay. Upang ang bawat hakbangin na ginagawa ng aking mga iniibig na mga kapatid ay naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Ama. Upang ang bawat bangin ng aking mga iniibig na mga kapatid ay naaayon sa landasin na daan na ipinakita ng dakilang Ama. Sapagkat ang dulo ng landasin ng Ama ay patungo sa kabanalan. Kung ito ay magpapatuloy sa aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay mga tatagumpay. Sapagkat kung sino ang nagpapatuloy at gumagawa na naaayon sa harapan ng dakilang Ama, ay makakamit niya ang buhay na walang hanggan. At siyang hinahangad ang aking mga iniibig na mga kapatid. Oo, ang bawat isa ay hindi na bata sa mga ganitong aral, sa mga ganitong salita at katotohanan. Subalit ang kaitaasan ay patuloy na magpapaalala sa lahat at bawat isa. Sapagkat hindi lahat ng mga bagay na inyong narinig na naaayon sa Espiritu ay nakukuha ng aking mga iniibig ng mga kapatid. May mga bagay pa rin na umahadlang sa isang ako, sapagkat kayo ay nasa sanglibutan na ito. May mga pag-aaral pa rin na hindi nakukuha ng isang ako kung ito hindi niya naranasan. Kung kaya sa mga tuwid aking mga iniibig ng mga kapatid, ang kaitaasan ay magbibigay ng mga aral sa bawat isa upang ito ay bigyang diin na ito ang kinakailangan gawin ng aking mga iniibig ng mga kapatid upang sa gayon kayo ay makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Sapagkat hindi magbibigay ng aral ang kaitaasan upang kayo ay mapahamak, aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi magbibigay ang kaitaasan na kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay lumayo sa kanyang banal na kalooban. Ang lahat ng mga bagay na ipinagkaloob sa aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay patungo sa dakilang Ama. Upang sa gayon, ang kanyang mga tupa na pinakawalan sa kawalan ay muling makabalik ng naaayon sa kanyang banal na kalooban. Sapagkat kayo ay naririyan na at ipinagkalooban na kinakailangan ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Kinakailangan na lamang gawin ng aking mga iniibig ng mga kapatid na panatilihin ang buti ng pananampalatayang iyan. Na ang liwanag na sa inyo ay pinakita ay magliwanag kasing tulad ng isang araw. Na ang bawat katotohanan na salita na sa inyo ay binahagi ay mapanatili sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Na ang anumang uri ng mga pag-aalinlangan, anumang uri ng mga takot na sa inyo ay gumagabal. Anumang uri ng mga bagay na nakasagabal upang kayo ay muling makabalik sa sinapupunan na ng dakilang Panginoon. Ito ay hindi maging hadlang sa bawat isa. Magpus ito ang siya magpapatibay ng inyong pananampalataya. Kung papaano ang kaitaasan ay nagsalita sa lahat at bawat isang narito na ang oo ay maging oo sa bawat isa. At hindi kinakailangan ng mga pag-aalinlangan na iyan. Sapagkat kung ang mga bagay nito ay mananatili pa rin sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, ay kaunting unos, kayo ay bibitaw. Kaunting mga problema, mga pagsubok na dumating sa inyong buhay, kayo ay mawawala ng pag-asa. Hindi ganito ang turo na naaayon sa banal na Espiritu. Hindi ganito ang pag-aaral na naaayon sa katotohanan ng salita ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang bawat salita at katotohanan na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan, ito
ang siyang magiging sandata ng bawat isa upang magpatuloy at hindi bumitaw sa tunay na puno ng ubas. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral. Ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon. Sa mga kabataan na naririto, ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon upang makita, upang masilayan ang banal na liwanag. Marinig ang mga salita at katotohanan na sa inyo ay binabahagi, hindi lamang sa lahat at bawat isang naririto, kayo ay binigyan ng pagkakataong makarinig na, makadama na, at higit sa lahat, na ipagkaloob na sa lahat at bawat isa ang kinakailangan. Bakit ba ang bawat isa ay nagkakaroon pa rin ng pag-aalinlangan? Nagkakaroon pa rin ng takot na gumawa ng naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Panginoon. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, gawin ninyo kung ano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang mapanatili ang liwanag na iyan, upang ang pananampalatayang na iyan ay magkaroon ng bunga. At higit sa lahat, ang bawat tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay inyong mapagtagumpayan, inyong mapanatili, inyong magawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Kapagkat ang kaitaasan ay nasa likuran ng aking mga iniibig na mga kapatid, upang ipagkaloob kung ano ang kinakailangan ng bawat isa, upang kayo ay magpatuloy, ipagkaloob ang kanilang mga sarili. Sa makatwid aking mga iniibig na mga kapatid, ang kinakailangan na lamang ng bawat isa, ang katyagaan, ang ibigay ang kanilang mga kalooban ng buong puso, ng walang pag-aalinlangan. At ang bawat isa ay bibigyan ng pagkakataon na maging kabahagi ng kaitaasan upang sa gayon, kayo ay maging mga kamanggagawa na ninanais ng kaitaasan upang sa gayon ang inyong mga kapwa ay magkaroon din ng daan na kinakailangang sundan ng bawat isa. At ito ang bahagi na siyang patuloy na pinapaalala, ipinagkakaloob sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Sa mga tweet, aking mga iniibig ng mga kapatid, gawin ninyo kung ano ang karapat-dapat at tama, mabuti, matuwid sa harapan ng dakilang Ama. At muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas at liwanag na siyang gagamitin ng aking mga iniibig ng mga kapatid sa kanilang paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Muli, maghari sa lahat at bawat isa ang kapayapaan, pag-ibig, ang kababaang loob, ngayon at magpakailan pa mo. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Ang pagsusumikap nga ng isang mag-aaral sa patroan ng dakilang Panginoon ay katumbas ng kanyang paniniklod at paggawa sa ngalan ng dakilang Ama. Na ang bahagi o ang kaorasan ng pag-aalay ng kanyang sarili sa mga dakilang gawaing tulad nito ay tungtungan ng isang kaluluwa upang makamit ang kalinisan na hinahangad ng Panginoon sa bawat nilalang na nanggaling sa Kanya. Kaya aking mga iniibig, kung ang inyong kabuuan ay nahahati, naririto ang inyong presensya. Ngunit ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay naiwan sa inyong mga tahanan. Pagsumikapan ninyo na kayo'y pumarito ng buo upang walang masayang na kabiyayaan ng Ama
ang diyaan ay manirahan sa inyong mga puso. Sapagkat kung papaano kayo sa tuwina ay nagtatalong sira, sa mga gawain na inyong nakasanayan sa sanglibutang ito. Ngunit kung kayo'y naglilingkod ng may kabuuan sa harapan ng Diyos, mananatili kayong nasa kapayapaan, anumang hain ang nariyan na nasa inyong harapan. Hindi liliko, hindi manghihina, sapagkat ang inyong mga pananampalataya ay magiging buo sapagkat yun ang pangako. Sa sinumang naglilingkod ng tapat sa harapan ng Diyos, na ang kanyang sarili ay magkaroon ng kagaanan sa kanyang paggawa. Sapagkat natututunan ng isang mag-aaral na ang lahat ay itaas sa dakilang Ama ang kinakailangan ng kanyang pagtupad sa mga gawain, ang paglilingkod ng tapat. At ito rin ang magiging sandata ng bawat isa sa inyo. Sa anumang bahagi na maaaring tumawag sa inyong mga puso sa labas ng pag-aaral, tulad at kagaya nito. Kaya taking mga iniibig, ang pagtuturo ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Nang inyong pagparito'y pagsumikapan ng inyong kabuuan. Na kung maaari kayo'y pumarito ng may kaagahan. Ng paghahanda ay naririyan sa inyong puso. Na kung papaano kayo nagagalak sa mga bagay na walang kabuluhan, ay ituon ninyo ang inyong kagalakan sa paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. At ang bahaging din ito ang gagabay sa inyo na maging matuwid, maging maayos sa lahat ng inyong pag-iisip, ganon din sa inyong paggawa, sa paglalahad ng inyong mga palad. Maging ang inyong pananalita ay magiging kaisa ng dakilang Panginoon na siyang karapat-dapat, sapagkat kayo'y nag-aaral sa patruan ng buhay. Hindi kayo inilakad dito upang manatili sa kamangmangan. Kung hindi kayo'y narito at pinagsusumikapan ng kaitaasan na kayo ay maging maayos, maging malinis at gumagawa sa harapan ng Diyos. Ito nawa ang inyong tatandaan. Anumang bahagi ang nagbibigay silaw na nariyan sa inyong harapan, mananatili at mananatili kayo sa kadakilaan ng Panginoon. At bago ako lumisan, ay buksan sa sulat ni Santiago. Santiago 2, 1 hanggang 5. Ito po sinasabi sa sulat ni Apostol Santiago 2, 1 hanggang 5.
Uno, mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kalwalatian ay huwag magtatangi sa mga tao, sapagkat kung may pumasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumasok namang isang duka na may damit na hamak, at inyong itinangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabi, maupo ka rito sa dakong mabuti, at sa duka ay inyong sabihin, tumayo ka riyan o umupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging hukom na may masasamang pag-iisip? 5 ang huli, dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at ang mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Punto. Kaya't kayo'y patuloy na tinatawagan upang anumang bahid ng pagtatangi sa inyong puso na nagiging kadahilanan upang mahati ang inyong kaisipan sa inyong pananampalataya, ganon din sa inyong paggawa sa laman, ay mapalis at maging buo ang inyong damdaming gumagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. At ganon din kung papaano kayo magkaloob ng kawang gawa sa lahat. Nangangailangan o hindi, kayo ang nagiging tungtungan, nagiging halimbawa, sapagkat ang kapuspusan ng Panginoon ay patuloy na ilalahad sa gumagawa ng tapat sa Kanyang harapan, upang ang inyong kabuuan ay hindi maparang at ang bawat kaisipan na mayroon kayo ay magiging kaaya-aya sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at nawayang kalwalatian ng dakilang Ama ang sa inyo'y manatili ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Sumainyo ang mapalad na umagang ito. Naway magkaroon kayo na ang basbas ng Ama at Panginoong Hesukristo ang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig na mga anak, sa umagang ito, manatili nawa sa inyo ang pag-ibig ng Diyos at Espiritu Santo na siyang gabay ng bawat isa sa inyo. Mapalad ang ginagabayan ng Diyos sapagkat taos-puso kayong gumaganap ng tungkulin at pagkakaisa sa umagang ito. Marami sa inyo ang hindi pa nakakaunawa kung ano ang Espiritu na siyang gumagabay sa bawat isa. Dahil nakikita
sa bawat isa kung paano ninyong ginagampanan at mananatili ang banal na Espiritu Santo sa inyong mga puso, damdamin at kaluluwa at kalooban. Sapagkat ninanais nga ng Diyos na kayo'y magiging banal sa harapan ng Panginoon. At nakikita ng Panginoon ng paglalakad o mananatili kung ano ang inyong ginagampanan. Kung ano ang inyong tinatanggap sa kapatagang lupang ito. Magiging mapalad kayo kung kayo ay nakikipag-isa sa salita ng Diyos at Ama ng paghahari ng Panginoong Hesukristo ay siyang nananatili sa inyong mga puso't isipan kung kayo na nga ang tunay na mga anak ng Diyos. Napakasarap. Natuklasin na ang mga salita ng Panginoon ay namamalagi sa inyong mga puso. Mananatili sa araw-araw at inyong ginagampanan ang balita, ang salita ng Diyos at ang napakahirap na pag-aralan kung tuos-tuusin na ang salita ng Diyos ay ibinababa sa inyong lahat. Kung paano ninyo tinatanggap, paano ninyong ginaganap, paano ninyo sinasang buhay na ang salita ng Ama ay namamalagi sa bawat isa. Lalong-lalo na sa inyong mga kabataan. Manatili kayo sa kapayapaan. Manatili kayo sa kabutihan. At manatili rin kayo sa daan ng katotohanan upang kayo magiging ganap na anak ng Ama na nasa kaitaasan. Pasiglahin ang inyong mga ginagampanan na ang mga kabataan ay manatili sa kabutihan at aral ng Panginoon at ibinababa sa inyong kalagitnaan. Naway mamalagi sa inyo ang salita ng Panginoong Hesukristo. At huwag ninyong pababayaan. Magiging banal at ganap ang inyong tungkulin sa harap ng Panginoon upang manatili kayo ng tunay na anak ng Diyos. Sapagkat iyan ang hinahanap ng Panginoon. Isaalang-alang ninyo at isabuhay ninyo ang inyong tinatanggap, lalong-lalo na sa araw na ito. Magpakatatag kayo. Huwag ninyong pababayaan na ang banal na Espiritu Santo ay hindi totoo. Ito ay tunay na nanatili sa inyong pag-aaral sapagkat napakasarap ang mayroong gabay sa inyong mga buhay upang kayo ay mamalagi sa turo at aral ng banal na Espiritu Santo. Sumainyo nawang lahat
ng pag-ibig ng Diyos at ang maghari nawa sa inyong lahat, ngayon at magpakailanman. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista. Adios sa inyong lahat. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang buhay na sa inyo ay pinagkaloob ay tunay na biyaya na mula sa dakilang Panginoon. Ang bawat pagkakataon, ang bawat pagkakatiwala, bagamat nararamdaman ng isang tao kung ano ang tungkulin na sa kanya iniatang ng dakilang Panginoon. Tunay na ito ay isang biyaya, mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat bawat pag-aaral na sa inyo ay pinagkakaloob ay binibigay ng Diyos sapagkat ang Diyos ay may layunin sa lahat at bawat isa. Hindi nga kayo naparito upang magdusa, maghirap. Hindi kayo naparito upang dumanas ng maraming pagsubok, maraming pagsusulit. Bagkus kayo ay naparito upang makilala nga ninyo ang dakilang Panginoon, upang kayo mapalapit sa Kanyang pangalan at sa Kanyang kaluwalhatian. Na bagamat sa pananaw o sa mababang pagkakaunawa ng tao dito sa sanglibutan ay tulad sa isang dagat-dagatang apoy, tulad sa isang piitan na kung saan siya ay nilalagay sa maraming pag-aaral. Mga inibig na mga kapatid, katotohanan ng aking sasabihin ng pagditiis ayon sa Espiritu at sa pangalan ng dakilang Panginoon ay tunay na biyaya sa lahat at bawat isa. Huwag nga kayong maghinayang sa bawat panahon na iginigugol ninyo para sa Panginoon, na ang mga panahon na sa inyo ay pinagkaloob at patuloy nga ninyong binibitawan sa sanglibutang ito at inilalaan naman para sa Panginoon ay isang bahagi ng inyong pag-aaral na dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Sapagkat marami na nga ang marunong dito sa sanglibutan. Marami na nga ang nagsipag-aral ng salita ng dakilang Panginoon. Marami ang nagtuturo at patuloy na nagsasaliksik ng maraming karunungan na nagbibigay sa kanila ng kapayapaan, nagbibigay sa kanila ng kasapatan sa kanilang mga sarili. Ngunit alin nga ba dito ang siyang magbibigay sa inyo ng pagnanagumpay at kaluwalhatian sa harapan ng dakilang Panginoon? Alin dito ang sa inyo ay magpapabanal? Alin dito ang sa inyo ay magbibigay ng tunay na buhay na walang hanggan? Sapagkat mga iniibig na mga kapatid, ang bawat pag-aaral na sa inyo ay pinagkakaloob ng kaitaasan. Itinuturing nga na hindi madalian. Kinakailangan ng mahabang panahon ng pagsisikap at pagtitiis. At hindi nga ito madaling matutunan ng isang taong musmos. Ngunit kung naririto ang pagnanasa ng lahat at bawat isa na matuto, kung naririto ang inyong pag-ibig sa dakilang Panginoon na ibinibigay nga ninyo ng buong puso nyo at buong kaluluwa at buong kalakasan, ay wala ngang magiging imposible sa Kanyang pangalan. Wala ngang magiging hadlang sa lahat at bawat isa upang ang inyong paglakad ay magkaroon ng kagaanan. Upang anuman ang bagay na sa inyo ay pinagkakatiwala ay inyong magampanan ng buo at walang pag-aalinlangan. Na naririto, inihahandog nga ninyo ang inyong mga sarili tulad sa isang banal na hain sa Kanyang dambana. Mga inibig na mga kapatid, kayo ba ay nagiging tunay na haing buhay sa
sa dambana ng dakilang Panginoon? O tumutulad kayo sa marami na bagamat narinig nila ang salita ng dakilang Panginoon na umalingaw-ngaw at isinisigaw ang kanyang mga aral at ang kanyang mga salita ay nananatiling bingi ang inyong mga espiritu, nananatiling bulag ang inyong mga kaakuhan at hindi ninyo napag-uunawa ang bawat aral na sa inyo ay pinagkakaloob. Paano nga ninyo ito maunawaan, mga iniibig na mga kapatid? Ito ba ay naisasagawa sa simpleng kahilingan? Ito ba ay naisasagawa sa simpleng pananampalataya na kayo ay naniniwala at nakikilala nga ninyo sa inyong maliit na karunungan ang dakilang Ama? Mga inibig na mga kapatid, una nga ninyong kilalanin ang inyong mga sarili sapagkat ito ang ugnayan ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Na wala ngang ibang karunungang hahanapin ng tao sapagkat naririto ibinigay na sa kanya simula pa nung una. Kung papaanong kayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang hininga, ay gayon din nga kayong tulad ng may isang espiritong nagmula sa dakilang Ama. Huwag nga kayong mag-alinlangan, mga inibig na mga kapatid. Huwag nga kayong maghinayang sa bawat panahon. Bagkus paghinayangan nga ninyo na kayo ay hindi pumapasok sa paaralan ng dakilang Ama. Panghinayangan nga ninyo ang panahon na nasasayang sa bawat paggawa ng tao dito sa sanglibutan. Lalo't higit, panghinayangan nga ninyo na ang pagkakataon na sa inyo ay pinagkakaloob tulad ng isang magsasakang nagtatanim ay hanggang ngayon ay hindi niya nakikita ang bunga ng kanyang bawat paggawa. Ganito nga ba kayo, mga iniibig na mga kapatid, na ang inyong mga paggawa ay walang kabuluhan, na ang inyong mga pagsisikap ay tulad sa isang alabok o buhangin na itinatayo ng isang tao na ito'y bumabalik lamang kung saan kanyang pinanggalingan. Ganito nga ba kayo magtindig, mga inibig na mga kapatid, na hindi kayo nagkakaroon ng katibayan sa gitna ng maraming pagsubok, sa gitna ng maraming pagtitiis, na madali nga kayo mahalina ng bawat mayroon ng sanglibutang ito. Ganito nga ba kayo nagtitindig at ganito nga ba kayo tinuruan ng bawat kabatlayanan at bawat nagnanasa na mga banal na nagtuturo sa lahat at bawat isa? Na hindi na nga kayo mga mangmang, mga inibig na mga kapatid. Naririto ang karunungan ng inyong mga espiritu ay daladala ng lahat at bawat isa. Ngunit nagagamit nga ba ninyo ito upang lalo pang mapagtibay ang inyong mga pananampalataya? Nagagamit nga ba ninyo ang bawat biyaya na ito upang anuman ang bagay na sa inyo'y pinagkakalob at ipinakikilala ng dakilang Panginoon ay maibahagi pa ninyo sa inyong kapwa? Magtindig din ng pananampalatayang matibay. Isang muog na itinatayo na hindi nabubuwag at hindi nasisira. Ganito nga ang tulad sa isang batong buhay, mga iniibig na mga kapatid, na ang panulok ng dakilang Panginoon, bagamat naririto, marami ang nakakakita, ngunit hindi lahat ay nakakikilala. Hindi lahat ay nakauunawa. Mga iniibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy nga ng inyong mga pag-aaral, suriin nga ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat huwag nga ninyong suriin ang inyong kapwa, ang inyong kapaligiran, ang mga bagay na nangyayari sa inyong mga paligid, bagkus naririto una nga ninyong kilalanin ang inyong mga sarili, sapagkat kung nakikita nga ninyo ang liwanag na daladala ng inyong mga espiritu mula sa inyong mga sarili, sa inyong mga tunay na ako, ito ay magniningning na hindi na nga kailanganin pa ng tao na saliksikin ng bawat isa, bagkus ang inyong mga espiritu ay magpapakilala ng karunungan ng dakilang Panginoon
maghahayag ng katotohanan, magbibigay patotoo doon sa mga nagugulumihanan at naghahanap ng kanilang paggabay o kanilang aral na kanilang dapat sundin at dapat mapag-unawa. Mga iniibig na mga kapatid, ibinigay ang lahat ng ito sa lahat at bawat isa, hindi upang maging palamuti, naway hindi nga lamang kayo tulad sa mga bulaklak na inilalagay sa hardin, bagkus kayo ay tulad sa isang punong nagiging matibay, nagiging matatag, at hindi lamang nagiging matatag, mga iniibig na mga kapatid, bagkus ito ay nagkakaroon ng bunga. Na kayo, mga iniibig na mga kapatid, ay isang ehemplo ng dakilang Panginoon at hinirang niya dito sa sanglibutan upang gumawa ng kanyang kalooban. Nakikita nga ba ninyo ang inyong mga sarili? Papaano pa kung ang inyong kapwa ay nakakakita sa inyo? Lalo't higit, ano nga ba ang nakikita o nalalaman ng Diyos sa lahat at bawat isa? Higit sa pangunawa ng tao, higit sa kanyang mga kahilingan, higit sa mga bagay na kanyang naaabot at kanyang napag-uunawa. Magtiwala nga kayo sa Diyos, mga iniibig na mga kapatid. Magtiwala nga kayo na kayo ay inaalalayan, na ang bawat hakbang ng isang taong nagtitiwala sa dakilang Panginoon ay kanyang iniingatan at kanyang tinuturuan sa tuwid na daan, sa mabuti, sa pag-ibig, sa kababaang loob at lalo't higit sa kabanalan. Na wala nang ang higit pang biyaya, mga inibig na mga kapatid, na kayo ay managumpay ayon sa Espiritu, sa mga bagay na ipinagkatiwala, sa mga bagay na ipagkakatiwala pa, sa mga taong pinipili at pipiliin pa, nawa kayo nga ay makita ng Diyos sa kanyang mukhaan, sa kanyang mga mata, na tulad sa mga supli, sa mga batang sumusunod, o maging sundalo ng Panginoon, kung saan man niya dalhin, ay naririto, daladala ninyo ang kapangyarihan, ang liwanag, ang kaluwalhatian, at lalo't higit ang kababaang loob at pag-ibig. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Arkanghel Miguel. Paalam.